Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. The municipal agriculturist of Elgin, Cebuco, Negros Occidental. Sa subong mga latest updates sa Dilisan Quality of Cebuco, siyempre gina-sustain natin ang mga development sa ating mga major urban programs sa Department of Agriculture na sabihin kami sa local government of Cebuco working collaboratively sa ating mga aktibo na mga asosasyon sa mga mangunguma pag mga mananagat sa ibihan natin ginabulong ang mga updates, mga mayor na programa kang kinaagiman sa ating pag-empower sa ila ang mga lideres sa ating mga farm agri-fishery sector, ang Municipal Agriculture and Fishery Council. So ginahandin din natin na sa development agenda sa ating diri ng Municipal Government of Cebuco under the direction or leadership of Honorable Richard Munoz Mauopo, kansang ating Vice Mayor, kansang tangan na katato, kansang ang bayan, mapadayon natin ang mga buluhaton para makasaka, mapaayo ang kanubasin sa ating mga major crops, particularly rice, na ginagamit din for staple food sa ating na mga pinalanggang ng mga tubusin. Ang mais, isa diyan na staple food sa ating mga upland communities. Bisan pa may mga area kita na gina-develop ang high-value crops sa organic agriculture na climate resilient kaya ginasundan natin din sa Municipal Agriculturist Office ang pag-implementar sa adaptation, mitigation, and initiatives in agriculture sa Department of Agriculture sa nindot na klase sa programa na nadalang tao na climate-based na sa diin nalikawan ang mga kapyerdihan. Gina-ensure din natin ng ating mga pinalangga ng mga mangunguma, ng mga stakeholders natin, pag mananagat, sa pag-ensure sa ilagin ng mga kananin, considering na nag-aabot ang mga panahon na may mga kalamidad. Napataas-taas natin ang patubas ng ating humay sa nagigad na cropping kay nagbawi kita tungod sa kalamidad sa last year na nagpanubo man sa ating patubas sa rice. Napasalamat kita na with the Department of Agriculture Agencies na tugayo natin na tagaan sa intervention ang support ng ating mga mangunguma sa mais. Sa programa sa Institute na nagayuhan natin na isundan natin na pambuhan ang mga balidad sa mais, particularly ang white cane, kaya daw dumaan na din. Hindi na din maayo ang mga balidad na kita ko dito sa bukid. That's why the great appreciation sa DARFOC with Director Dennis Arcia na sa ilang
napagkabas sa letter edition sa natin na nagligan na pinalanggang ang malura Honorable Madina Maraninaw na ipanamion natin ang panibason sa mais. Ang Rice Cluster Program, isang siya sa programa na open strategy and approach na sabihin ang ating programa tanan sa RCEP, Rice Competitiveness Enhancement Program, mahapos mangingvisual na natin mga leaders, mga chairpersons na natin nagkalainain na mga rice-based associations, update sila. Not just only sa programa, kundi man technical update na sabihin mga climate resilience at mag-guide natin sila kay pinanlanon din ang servisyo extension support towards dito sa ating mga mangunuma na pinanlandin expose ang ating mga agriculturists. That's why we keep on reaching out sa ating mga associations din sa Tuboso. Tungod sa mga previous calamities, madamo ng mga lugar na nagkalatumba, kag gina-ensure natin kay tungod ang Tuboso ng largest coconut producing municipality with the Bureau of the Philippine Coconut Authority. Ginaamat-amat natin na if possible kung ano na dinapupos natin tulisan ang mga gulang ng mga lubi kang i-replace ang mga kalibihan na nasiyadi sa mga kalamidad. And with all other agencies, particularly the Provincial Veterinary Office and with DA, ang ating livestock and poultry industry sa aming diri na pag-recover, sa aming diri na paglantaw sa development agenda sa Banwa, diri makabawi ang ating mga mangunuma sa pagprodukto sa mga kasapatan na quality ang ating mga kasapatan. Karabaw, baka, ma-improve ang mga breed sa ating mga local na mga breed sa mga kasapatan. Kaya patikali ang local economy sa Tuboso sa agriculture and fishery sector, ang sa livestock, kahit kung nabigla daw na po ang ilang na mag-ginansya. No, kanindot din ang disease management with the Bureau of the Provincial Veterinary Office. At sa tingin na po, we are so much grateful na isa ang Tuboso sa mga na-qualify sa LEAD program ng DA, ang muna na may aratisan na ginapaabot na implementation ng Cattle Multiplier Farm. Kanindot na programa na ang Cattle Multiplier Farm will be a vehicle na papasalyog natin ang pagpadamo, pag-improve sa breed sa mga kabakahan, paaginan sa ating mga asosasyon. With the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ginalantaw natin din na ang ating vulnerable sector sa kalamidad tungod sa madaming mga bagyo ang natin mga mananagat. Ang alternative livelihood, ginapropose ko din na i-enhance din sa ating mga fisher association. Kahit kung may mga bagyo, mga disasters, dapat may kuwaan sila sa ila mapag-adlaw nga mga basic needs kaya hindi sila makapalagid. So, pero naging main resources sa lapo natin with coastal resource management and fishery program implementation with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ma-improve man natin ang inyong na sektor natin. Ang isa na ginalauman namin ang 2026 na naka-line up na program with AMAD, Agribusiness and Marketing Division sa DA, ang implementation sa livestock auction market. Bilang Vice President sa Provincial Livestock and Poultry Association of Negros Occidental, ako ang isa na nagaduso na pasaludon ang agribusiness and marketing intervention ng Department of Agriculture
sa Bureau of Animal Industry because ang hintalan sang sabog na sabog sang sapat but hindi sadyog ang ating marketing and agribusiness intervention. So, amoy na ang mga with other plans and programs ang ating Bagyo nga Mayor, hopefully, mapanahi pagod natin sa aiming na ang third class and nanging second class municipality with the agri and fishery sector naku ang iya contribution towards sa pag-census ang pagboto mawangin third class municipality na muna ang handle ng ating local government officials headed by Mayor Richard Hawoko. Appreciating everybody na nag-collaborate and nag-gugulit din sa amon para inatanan will rebound to agricultural productivity and food security program of the Boko. Mayong hapon, kain salamat din. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they had started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo.
They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits. Ang shield ko, gid lang niya ang nagtulod sa akon nga mag-gulpi untat sa pagka-OFW, pagkasiman tungod sa pandemic. Doon nahadlok man ko nga at that time na grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanom nga kakao ang matamat na gagamo. Dito na ko nag-umpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig nga una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanong, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito giko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natunan. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Kada dito man nag-umpisa ang akong love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambal natin nga doon napilitan lang, kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA, madamo na sila sang pangatag sa ako ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tray namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. There was a time when calamansi ruled the orchards of Guimaras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For
For decades, calamansi farming was a way of life in Guimaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of the small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left. And today, its story is being rewritten. Sa unaya, ang among production sa kalamansi, syempre gamay akong sa subong kay sa unaya niyang datila pa man niyang kapuno kaldayon ang nga mga hindi bakal sa amin sa kalamansi ang nagyapon ang ginadala sa Bacolod kay ginadala sa Iloilo dayon nakita man namin nga daw nag-amat-amat ni siya namin ang income tungod nga daw damo naman ang nakabakal kay tungod nga damo naman sa mga production sa kalamansi dire sa Guimaras tiyan mo na nga mga processing nga production tiyan mo na nga daw na-expand kami na sang amin nga nga tanong nakita mo namin nga man ang income during sang peak season tapos damo man ang nagabakal tiyan mo na nga maka-income man kami kag mabawi man ang mga gasto sa abono kag sa patanim namin. Ang calamansi grower almost na 7 years starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on goods, hands-on tiyaga tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una ang kalamansi sa mga seasonal lang sila compare now. Kailangan may teknolohiya bago na technique na mapabunga mo siya sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa aton calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para sa ila mismo madahalin kung ano ba ang problema, ano ang ugat sang problema nila kag amo na siya ang hatagan sang solusyon sang probinsya sang Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sa loan para na ma-avail sa mga members sa maintenance sa ilang mga calamansi plantation kag nahatagan man sila access sa market na kung sabihin may kita weekly nga cluster scheduling para sa baligya sang ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today,
Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka calamansi processor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, maniya sa Guimaras Herbal Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supplies ng calamansi ginakuha ko sa among mga members na nag-produce sa mga calamansi growers. Inspired gid sa akon sa pag-produce ng calamansi, pag-process ng calamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers nga pag mag-oversupply ang calamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan, kinahanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako nga mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulig man, more or less nakabulig man sa akong income. Aside nga ang kabataan, makainom sang healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go to mag-visit sa ilang farm, i-assess namon kung ano ang really na needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific nga intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami sang naka-reserve na buffer stocks of the pesticide and insecticide. So, ang himuon ng farmer is mag-submit siya sang report nga may infestation sang specific na peste sa iyang calamansi, and then ang POAS is magkakato sa ilang farm ka maghatag sang nagakaigo nga technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Amo na siya ang isa ka nakugid nga challenges nga ginatubang sa aton nga calamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat, nagapasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and Etoosito nga sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sa Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sina? So, ang mga farmers naton sa calamansi growers is direkta nga pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, amo na siya man ang mag-cater sa other nilang nga supply, kaya ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market,
Every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagkakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilos ang ilang baboy. After that, ang aton nga kuha, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sabihin, dila ma-indicate ang kilos ang iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para na ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga kung sino ang mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan kay mo gadlagan ang tagiya sa market then ipa sa manog iyaw. Unlike subong kung may auction market may mga buyer kita halin sa sagwa sa mga city pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang NEPA kagang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kagang presyo. Hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ng baboy. Kaya man sa una, ang baligyaan ay pamata lang, tapos isa hindi pa sigurado ang kung pila kiloya. So, kung sumahon mo kisa sa may kapital mo agin isa pirdi ka pa. Unlike Melom, makakita ka mga buyer nga alin sa kuha, pag hindi masyado mag-stagnant amon baboy diri sa Leon. Kaya siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang kung kaya sa pagkadamo ka agresya diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Caraballan has evolved into a vital economic hub,
the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon, before, we have challenges facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders, because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang aton nga pangabuhian di dyan, kag ang aton lagi kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang aton pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talapungan, the Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, makita natin ang ating administration building, ko na siya, mga cater na siya, damo ang numbers ng mga clients natin na makasransact, rain or shine matana. We have our fences, na makasecure ang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved nga animal shed. So makita natin na mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle ng carabao. So may area matanang allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital and calibrated na weighing scale. Kasi diin na mas transparent yung kana in terms kilo, makita na hindi farmer once kilo na sapat, kag mismo si buyer makita na kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kauna gaw sa kami sa 4 pero nag-end kami alas 2, alaw na. But for now, nag-end copy sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So while rin so part yung mga transaction, so mga baka na nandun dyan subject for pick up rin kang mga buyers.
So makita natin na may improve din sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglangan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan ang presence ka natin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang atin yung PNP, no, na mag-issue. So, one-stop shop na ito na, diyan na available mismo sa atin. Ang atin yung improvements no, sa ating livestock market na kung yung bulig sa atin ng mga livestock raisers at the same time sa ating mga buyers. No. Sa atin livestock raisers, halos ka ng yung ginadara dito sa livestock market at mga makalder. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan yung makadto sa Leon para magmakal. So, and then, luwas sa Tagalion, damo naman ng mga adjacent municipalities, no? O yung iba ng mga provinces sa Dakantur, dito para ibigay lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction no, sa ating livestock market. It's because damo rin ng supply, at the same time, damo rin ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit, nag-appropriate ng kang budget no, para sa maintenance ng operation, no? Kag-facilities lang natin yung livestock market. So, this is why, every year may mga development kita makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung sabihin nag-provide to batang Italiano ka plantilla na mag-operate o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnels no, na na-assign dyan and under sa management no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment no, together ka natin ng stakeholders, nakakanda kami meetings, no, paghinananan with our traders, with our buyers, with our livestock raisers, so kung paano magiging na-improve no, ang sistema kag management ng ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang among office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees, kami may mga personnel kami nga naka-fill dito, kag sila ang nagapang issue sa receive sa payments and naga-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang naga-record ng income, kag naga-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod na mga ruminants, minatawag ng gano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kung transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership, kung magpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung ako magpa-certificate of ownership, but also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So, ang ownership kag transfer, mostly regulated by Bureau of Treasury. So may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa lang sa transfer of ownership lang ang mga cattles natin. So firstly, as a transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the loan. Kung makakadto ka mo dito, you will see. So nakabutang dito specifically kung pila ang ginasupport for entrance fees, pila ang ginasupport for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila inabayad dapat, no, para ma-avoid ang mga overcharging. And also, gina-remind din naman ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So, this is to ensure na kung ano yung nabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no, para magamit natin sa mga picture ng mga projects. So, ang part po natin na income sa atin na auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So, why ka na nag-inform? But part of it, nag-inform ka na sa general fund sa munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makulat naman din dyan, ginabalik din naman to invest sa may auction market natin.
And also, aside from that, ang mga pondo nga halin sa national na ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa mo dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions. Yung volume ng transactions natin sa auction market, we are also coordinating with the AI when it comes to animal welfare. So kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinusecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon na mayroon tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So we already established the role as one of the most important trading centers. So, hindi lang yung municipality o ang nag-tradera. So, neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga sa DE, sa MAU, sa mga personel dyan. Kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgawin, taganong problema naman niya, daw na tawan na ti-action, kaya supportado man da. Kung problema, kaya ang amuna kani nga, dapat kaya nga buwan nga isa pa pirma naman, nagpo-police sa PO para sa police, kitlaga may ada police ni kantor niya naman, kay para biyay lang, for shipment, available, so para okay, may problema naman dyan, baka ito ang tao, sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow,
It remains the pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.